So that is alarming because it's increasing, and these are very young adolescents, no? And one teenage pregnancy is one teenage pregnancy too many. Isa sa mga malalaking issue ng Pilipinas ang patuloy na pagsipa ng bilang ng teenage pregnancies sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, 142,276 ang bilang ng mga nanganak na kabataan noong 2023. Noong 2022, 3,135 na mga adolescent mothers ang 15 taong gulang pababa. Tumaas pa ito ng 6.6% noong 2023 sa bilang na 3,343. Si Kyla, hindi niya tunay na pangalan, 14 anyos nang magdalang taon noong nakaraang taon. 2 buwan pa lamang simula nang ipanganak niya ang kanyang baby. Parang na-stress niyan. Kasi po, nag-aaral po ako noon eh. Natakot po ako, tapos po di pa po alam ng magulang ko, di ko po masabi. Aniya sa ngayon ay tumigil muna siya sa pag-aaral upang tutukan ang pag-aalaga sa kanyang anak. Katulong niya ang kanyang mga magulang at nobyo sa pagpapalaki ng panibagong miyembro ng kanilang pamilya. Sa kabila nito, gusto niya pa ring bumalik sa eskwela at ituloy ang kanyang pangarap na maging doktor. Mag-aral po sila ng mabuti, wag pong suway ni magulang nang di po matulad sa amin. Ayon sa Commission on Population and Development o CPD, maraming mga dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang bilang ng mga kabataang maagang nabubuntis. Una, we can examine yung mga institutional factors, maaaring yung services, saka education sa lugar ay hindi masyadong responsive to addressing and preventing early sex, which leads to early pregnancy. Maaari din may family factors, maaaring yung mga parents, they do not communicate about sex with their children. Aniya, nasa 10% lamang ng mga magulang na Pilipino ang bukas sa usapin ng sexuality education para sa kanilang mga anak. Bukod sa mga ito, kabilang din sa mga tinitingnan dahilan ay ang pang-aabuso. Nakaka-impluwensya rin aniya ang mga nakakasama sa araw-araw, social media at pagkakaroon ng access ng mga kabataan sa pornographic materials online. Sa patuloy na pagtaas ng insidente ng adolescent pregnancies, patuloy rin ang gobyerno sa pagsasagawa ng iba't ibang aksyon upang marisolba ang ganitong klase ng national emergency. Kabilang dito ang Republic Act 10354 o ang Reproductive Health Law na naisabatas noong 2012. Kasalukuyan namang isinusulong sa Senado ang Senate Bill No. 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Samantala, mayroon ding mga programa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na nakafocus upang mas mapalalim pa ang kaalaman ng mga kabataan at magulang pagdating sa mga ganitong klaseng issue. So patuloy naming pinapalakas itong parent education program kasi alam natin dapat parents talaga, at meron din kaming camping for young people, I choose or malaya akong maging, merong website that young people can access. Sa kabila ng mga ito, kailangan pa ng mas matinding aksyon at atensyon mula sa gobyerno, mga komunidad at bawat pamilyang Pilipino upang tuluyan ng matuldukan ang malawakang suliranin na ito. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.